time sa pagka-Sunday school natin, yung groupings natin. Kung ano po yung naidudulot nito, at ano yung mga katotohanan na ating pong natutunan na tumatak sa atin. No? Yun po yung ating gagawin ngayon. Parang assessment din ito kung ano pang mga lesson na pwede po natin ihanda sa mga susunod pa na groupings po natin. Bali po kasi kung loobin ng Panginoon by next year ay wala na uli yung groupings, magkakaroon na ng parang kabuuan dahil tatalakay po tayo ng mga doctrines, mga doktrina, yung mga mahalagang katuruan para refreshing sa iba, and then yung mga bago, then marami po tayo mga bago rin na nakakasama para na sa ganoon ay ma-rooted din natin sila sa mga katuruan na pinangahawakan at pinaniniwalaan po natin. Kasi laganap na talaga yung maling turo, maling aral. Hindi lang po sa mga ibang religion, no? Ang nakakatakot even na yung mga nagsasabi sila ay Kristiyano, nandun sila sa ganong kalagayan. Kaya bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay lumako sa isang panalangin. Hilingin natin kay Brother Francis na pangunahan tayo sa panalangin. Ating panalangin. Ama namin Diyos, Tanang dakila pangkapangyarihan sa lahat ng nasa namin. Maraming pong salamat sa magbiyaya ng mga ito. Pagkaloob po sa amin sa nagpapangin mo sa isa upang sa araw ito magkasama-sama papasalamat ang sa inyong nagdaan lalo tigit naman sa aming mapapag-aralan sa mga nagputo, sa aming groupings, sa aming very people. Marami namin naman patuloy na yung mauna, magbabay, at higit na tumulong sa aming kalangitan. At ganoon din po, Ama, pinagdalahan namin ang mga nagagawin mo na magkakaya ng mga salita sa mga nagputo, sa yung mga espiritu, palimuhan ng mga siyo, upang ang mga salita mga kaya ko sa mga ito ay maayos sa Panginoon. Pinagdalahan rin po namin Ama, kapatid namin ang pagkakulang ng piso, salamin namin ang iyong pagkulang. Meron din mga kapatid namin na mayroong mga karamdaman sa mga Diyos. At meron din mga kanalilanan dahil sa iyo namin patuloy ang mga pinagkakakulang. Ito ang susunod po araw at araw, makasama po namin na magkasama-sama po kami ang bubuli at makasalamat siya. Maraming salamat. Sa iyo po ang mga pagkaisipan na sa amin sa pagkakulang ito. Kaya dahil po kami sa pagkilig at pagkasalita. Para gawin po mapisa ng salita mo, ipagpapos namin makakumaan at kalakasan namin spiritual sa araw-araw ng ating buhay. Salamat po, Ama. Salamat po sa lahat sa mga pangalan po. Sige po, start natin siguro yung reflection. Kung maaari po, i-concise natin. Bibigyan po natin ng 1 minuto ang bawat isa. Kaya kung 30 tayo, 30 minutes po yun. Hindi kaya ubusin yung 1 hour. No? Sa 1 minuto siguro ay masasabi na po natin. Tandaan po natin, yung reflection po natin is regarding sa ating po Sunday School grouping. Ano po yung naidudulot nito sa atin. Pangalawa, ano yung mga natutunan natin na tumatak sa atin, no? Lalo na dito sa ating grouping. Siguro simulan ko lang kay Sister Kay, paikot natin. Orasan po tayo ni Brother Norman ng 1 minuto. Pagka sinabi po ni Brother Norman na time, kahit hindi pa po tapos yung ating sabihin, ay sa next na po tayo pupunta. Sa ganun ay maiwasan natin yung sobrang malabo. Sobrang sahog sa malabo. Sige po. Sa atin pong Buddhist na formal ay, although hindi ko lahat natatandaan, pero yung lagi natin pagpapala yung ang
pira po kayo. Kaya, sharing po galing po sa mga kapatid. Malaking tulong din po sa akin, spiritually, mga napag-uusapan po. Lalo-lalo na po yung palagahan na lagi po yung Panginoon Diyos sa lahat ng bagay. Yun po, kumbaga, i-make sure po na sa bawat umaga, pagkatapos po ng araw, siya po yung lagi po una at hindi pinakamusap po. Yun din po, yung mga reflection po, yung mga kapatid, malaking tulong po sa para po sa akin, at nagiging motivation po sila bilang Christian. Huwag ka masibara yung resulta mo. Tulak din. Ayan. Ako naman po, ang Philippines po natin ay isang pagpapala para sa mga natatapos na katulad po sa family. Talagang pamamahal sa Panginoon, katulad po sa amin. Yung mga magulang po hindi po kilala sa Panginoon, mga kasama. Kaya yun po yung mga po sa akin na napipray ko pa rin po sila na sana bago dumating ang Panginoon sa mga nangyayari naman sa ating bansa, yung mga sakuna sana maging yun yung ang gamitin ng Panginoon maligo sa sinishare ng manulang mula na sila sana bago dumating yung Ako man itat ako na mabuti ng tama na ako. Tulong pa rin pamilya ako epalitas. Ngayon, dati, matamat ko lang ng mabuti. Pero ngayon,
kailangan ko tulog yung dieta ako. Pero para ka na ako yung natatakwa sa mga ka na. Kaya ako rin po, parang na nakapagpapilin. Dito ko lang lang, pero pasalamat ko yung ginawa, may tarapin ko. Pero pag-pray ko rin po na ayaw kami kasabay. Hindi naman kung paano nararamdaman ko na minsan na nilibig ko at wala ko yung pag-ibig ko sa Roxa. Kaya nagawa ito hindi na ako nasa malungkot ko pero maraming isipan ng Diyos kaya naman yung kaya nakamagin nito pag-pray ko na bago ko na ako yung natin yun. Pero i-apply ko naman po yun Ako rin po, papasalamat din po ako sa Panginoon sa pagkakaroon po ng groupings na meron po ako. Dahil tunay po, minsan pa ay na-remind ako dun sa mga pinag-aralan po natin. Nakita ko rin ang sarili ko kung saan ako nagkukulang. Kaya maraming pong salamat sa Panginoon dahil sa mga pag-aralan po natin yun po. Pinapanalangin po sa Kanya, nawa, sana lahat po na pag-aralan at natutunan po natin na ito ay patuloy na ma-apply sa buhay ko. At ganoon din po yung unahin ng Panginoon sa lahat ng bagay dahil tunay na pag inuna ko siya, nagiging maayos po ang lahat. At sa panalangin din po, laging panalangin at pagkatiwala ang lahat po sa Kanya. Para nang sa ganun po ay talagang makita natin yung guidance na ginig po niya sa personal sa buhay ko po. Yun po, malaki po kung kapasalamatan at blessing po yung mga salita po ng Panginoon na natutunan po. Kaya maraming po salamat sa Panginoon. Sa akin naman po, tunay nga po na nabigyan ako ng tunay ng pugod sa Kemi. Parang hindi sa tulong. Yung tulong po doon yung talagang lahat ng aspeto ng ating buhay na hinahan ng Panginoon. At lalo higit sa buong mag-asawa, pamilya. At yung pagkatiwala lahat ng bagay sa Kanya at patuloy na gamitin ng Panginoon sa lahat ng mga aspeto ng buhay. At siya rin po ang patuloy na magbibigay ng kalakasan sa ating mga pamilya sa bawat pagkasama. Maraming po salamat. Kaya ako ng buhay, masalamat ko yung dito, dalanak din. Yung anak ko, kanya ko yung ang laking tao ko kasi kailangan ako na dati na yung lang sa station ko, wala ko kailangan masayagan din. Pero katulad ng sinig ko, may nasugil. Anak ko kaswelo na pinakain din. Matutod ka man na anak kanyaman ang kasalamatan ng Tito Pedro na ginasimpati nga po na alam nangyari nila yung pamilya. Salamat yung Dino na patuloy na ang tama na bayot yung tang bayo na akilala kay Pulutusan na yung pag-sentro ng Diyos. Siguro ko sa akin, nakakapagod na ako kasi pinag-tulog pa rin niya kung pagpunta na ako meron po ako sa ating workers upang magamit ito lalo na sa pati. Napaka-importante po ng mga salita ng Diyos para muli ay naging reminder ito sa akin
namin po yung sa kasi po kayong tilpning at luwal daw yung maging paalala ka na ako kembir, pamilya. Yan po maging gabi ko kayong yung hanggang salita na yan po maging sandata ko kayong luwal daw. At maragot po pasalamatan na dati po umigising ko kayong matutod po umigising ko yung isip ko agad po nga isip ng oras. Ngayon po umigising ko hindi po yung isip. Kaya kung muna akong isip. At maragot po pasalamat abi ako neto kong kapatid. Pananahin ko po lalo na sana yung pong gusto miyakiyakin niyo. At gabayan nakakaya po ng tema po na maging kahit kaya po kayo maging pagpapalagi po. Yung nga po sana po asin po. At maragot po pasalamatan dati po yung Domingo nang tayo po apit nilidak po magkakarang. Ngayon po agyo ko na po nabanan yung Domingo po bigyan po kayo din. Dapat po salamat. Kita po. Sa akin naman po, may tatlong bagay din po ako na naging pagpapala din po na abot po na hindi po din po na makalimutan po sa ating pag-aaral po sa married couple po. Una po yung pagmamahal din po sa mga wala pa po tunay na relasyon sa ating pong Panginoong Hesus, lalo na po dun sa mismong family circle po. Isang naging reminder po na mahayo, pagkumat yung mismong malapit ay hindi po nabibigyan po ng talagang focus o pagkakataon po sa pagtubay po ng panahon po ng Espiritu. At pangalawa po, tumatak din po sa akin po yung ang pag-aalilangan po ay bunga po ng kawalan po ng kulang na pagkakilala po sa ating pong Panginoon. At yun po yung nagdudulot po ng pag-aalinlangan. Kaya po yung pagtitiwala ay nagiging buo kapag talaga po na nagbababad po sa salita po ng Diyos. Salamat po sa mga although yung iba testimony sila, ganda rin po yun, po yun. Yung iba naman ay naibahagi po nila yung naidudulot na maganda yung ating roofing sa Cristo. Salamat sa Panginoon. Ang lahat po ng yan ay masasabi natin na isa pong biyaya ng Panginoong Diyos sa atin. Kaya nawa ay yung mga bagay na yan na natutunan po natin ay patuloy na gumawa sa ating buhay. Actually, ang topic natin sa mga nagdaan ay about sa family. About sa family. Pero alam niyo po ba na ang family natin may tinatawag na extended family. Sa palagay ninyo, sino po yung sinasabi natin na extended family? Sino gusto sumagot po? Taas lang ang kamay. Mga in-laws. Mga in-laws, kaya malawak yan eh. Pero ang tinutukoy ko po hindi yung yung tinatawag natin spiritual family. Sabi po kasi ng salita ng Diyos, dito po sa Marcos, Kapitulo 3. Kaya sa mga susunod po, kalooban ng Panginoon ay ito po yung mga ibigyan naman natin ng daan, yung atin po mga obligation o sabihin natin role sa ating extended family. Sa Marcos Kapitulo 3, dito sa verse 35. Marcos Kapitulo 3, dito po sa verse 35. Ganito po ang ating mababasa. Sabi po, sapagkat sino man gumaganap ng kalooban ng Diyos, ito'y ang aking kapatid na lalaki at ang aking kapatid na babae at ina.
po. Ang Panginoong Jesucristo po, ang siya po nagsalita ng mga bagay po na ito. Minsan po sa kanyang pangangaral, kung babasahin po natin yung konteksto po na ito, at siya po ay nangangaral at nagpapagaling ng mga iba-ibang may sakit at nagpapalabas ng mga masasamang espiritu sa mga tao. Habang siya ay nasa isang bahay, ang sabi sa verse 31, at dumating nga ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid. Alam naman po natin na may mga kapatid sa laman ng Panginoon. Ang ina na tinutukoy niya rito ay walang iba kundi si Maria po. Sabi po rito, at palibasay nakatayo sila sa labas, ay nagpasubo sila sa kanya na siya'y tinatawag. Nakita ito ng mga disciple niya. Habang siya ay nangangaral, tuturo, yung mga kasama po niya, yung mga alagad niya, nakita po ng mga alagad yung kanyang nanay, si Maria po, no? At ang kanyang mga kapatid, no? Sapagkat nagkaanak pa rin naman si Jose at si Maria. At ito, at nakakita po ito ng mga disciple, sabi po rito, nagpasubo sila sa kanya na siya'y tinatawag at nakakaupo ang isang karamihan sa palibot niya. At sinabi nila sa kanya, narito nasa labas ang iyong ina at ang iyong mga kapatid na hinahanap ka. Habang nagtuturo po siya, nakita ng mga disciple, nasa labas yung si Maria sa kanyang mga kapatid niya. Kaya yung isang alagad dinutusan, meron siyang inutusan na para pumunta sa Panginoon Yesus. Habang ang Panginoon Yesus, nausap niya yung maraming mga nakikinig po sa kanya. Ang sabi po dito, at sinagot niya sila. At sinabi, sino ang aking ina at ang aking mga kapatid? At paglingat niya sa nakaupo sa palibot niya, ay sinabi niya, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sapagkat sino man gumaganap ng kalooban ng Diyos, ito'y ang aking kapatid na lalaki at ang aking kapatid na babae at ina. Sinabi ng Panginoon, dahil nasa labas yung nanay niya, si Maria, yung mga kapatid niya sa laman, pumunta yung isang disciple niya, sabi niya, nandyan yung mga kapatid, ay, yung nanay mo sa kayo, mga kapatid mo sa labas. Tapos tinignan ni Jesus, yung mga maraming mga tagasunod niya, sabi niya, sino ba yung aking ina? Sino ba yung aking mga kapatid? Ang aking mga kapatid, sabi niya, ang aking ina ay yung mga sumusunod sa Panginoon. Tinutukoy na po yung maraming mga mananampalataya. Kaya alam niyo po, kaya po tayo po, sabi nga, 1:12, datapwat ang lahat ng sa kanya'y tumanggap at sumampalataya, sila ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yung lamang po mga tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoon Yesus ang binigyan ng karapatan na maging kaya nga sabi rin ni Juan, ngayon nakakatawag na kayo ng Aba, Father. Nakatawag na kayo ng Ama. Sapagkat tayo ay ang mga. Kaya yan pong mga katotohanan na yan, indikasyon na ang ating pong pagkakatipon, ang ating pong pagkakasama-sama bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay isang pamilya. At ito po yung tinatawag natin spiritual family. Although mahalaga po ang mga pamilya natin sa laman o sa flesh. Mga magulang, kapatid, mahalaga po sila. Pero mahalaga iba na mas mahalaga
ang ating spiritual family. Bakit, Brother Wilson? Bakit mas mahalaga yung pamilya natin? Spiritual family. Ang mga kapatid, nanay, o anuman na pamilya natin sa laman, maaaring dito lang natin sila sa lupa ko makakasama. Kung lalo na po kung hindi nila makikilala ang Panginoong Yesus sa kanilang buhay. Dito lang natin sila makakasama. Bakit po? Dahil hindi po nila makakakita ng kaligtasan na ibinibigay na libre ng ating Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya sa mabuting balita. Samantalang tayo po na mga tunay na anak ng Diyos, hindi lang po tayo dito sa lupa magsasama-sama, kundi doon sa walang hanggang buhay. Isipin po natin yun. Ang ating po banding o yung ating pagkakalakip bilang isang spiritual family, ito ay eternal. Ito po ay walang hanggan. Kaya nasabi ko po na mas mahalaga yung ating spiritual family kaysa sa ating pamilya sa laman. Kaya nga po, kailangan natin sikapin na sila ay makabahagi sa tinatawag nating spiritual family. Kaya hindi lang po yung mga obligasyon natin sa ating family, yung ating pag-aaralan. Titingnan din po natin yung mga roles, yung mga tungkulin, mga gampanin natin sa ating tinatawag na spiritual family. Tayo pong lahat ay brothers and sisters in Christ. Tayo po ay magkakapatid. Kaya nga natutuwa ako sa anak ko kagabi dahil siya yung MC namin. Siya yung MC namin sa aming young adult. Yung bunso ko po, si Chin. Siya yung MC eh. Sabi niya, nung tawagin niya na ako para magturo, ngayon po sabi niya, hindi ko na patatagali, tatawagin ko na po si Brother Wilson. Alam niyo po, although tawag niya sa akin, tatang eh. No, tatang po kasi tawag ng anak ko eh. Pero alam niyo, ang saya ko po na tawagin niya ako na Brother Wilson. Ito po, iba yung nadama ko kagabi, yung saya. Sabi niya, tawagin ko na po si Brother Wilson. Kasi para po sa akin, mas matimbang po yun. Mas matimbang yung tinatawag natin spiritual family. Pero na ako nasabi po, ito po kasi ay pang-habang sa walang hanggang buhay. Dadalhin po natin yan sa eternal life. Tayo po, kasama ng Panginoon Diyos, tayo po ay kinuha na niya at dinala niya na doon sa langit. Kaya yung church, although yun ay samahan po ng mga tinupos ni Kristo, pero tandaan natin, tayo po ay magkakapatid kay Kristo. Kaya siguro isang bagay po na maaari po natin na o tungkulin natin ay yung po tinatawag natin na fellowship. Yung fellowship kasi ang ibig sabihin, koinonia. Ang ibig sabihin nun ay we have in common. Meron tayong taglay na pare-parehas. Ano po yung taglay natin na may isa? Yun po ay walang iba kundi ang pananahan ng Espiritu Santo. We have in common, meron tayong one faith, one baptism, sabi nga doon sa Efeso, and one family. Yun po yung ating kalagayan. Kaya, mahalaga na mabigyan din po natin ng importansya. Kaya tinitignan natin yung importance natin
mas kung titimbangin mo, kailangan mas matimbang ang alin, yung tinatawag natin spiritual family. Sapagkat yun ay binunga ng ating pananampalataya. At ang ating Ama ay walang iba, kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya napakaganda po nung sinabi ng ating Panginoon. Sabi niya, sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng Diyos, ito ay aking kapatid na lalaki. Kaya mahalaga po na sa buhay natin ay hanapin natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. At pinag-aaralan din po namin ito yung Finding God's Will sa aming mga grouping sa Young Adult. Meron po tatlong paraan para malaman natin ang kalooban ng Diyos. Una, sa kanyang mga salita. Kaya napakahalaga ng personal na pagbabasa ng Biblia at napakahalaga rin na yung pagdalo sa mga pag-aaral. Sapagkat sa pamamagitan nito, nalalaman natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Pangalawa, yung circumstansya. Alam niyo ba na ang circumstansya ay ginagamit ng Diyos? No? Katulad si Jose. Alam natin ang kwento po ni Jose, yung si Joseph the Dreamer. 12 sila magkakapatid. Dahil mayroon siyang panaginip na darating ang araw ay yuyukot sa kanya ang kanyang magulang at ang kanyang mga kapatid. Hindi nagustuhan ito ng mga kapatid niya. Kaya napagkaisahan siya. Actually, siya ay inihulog sa bangin at balak siyang kakain. Pero ang ginawa nila, itinagpili siya. Kaya siya ay napunta sa Ehipto. Yan ang istorya ni Jose. At doon sa Ehipto, pagamat siya ay naglilingkod ng mabuti sa kanyang pinaka-amo, dahil nakusunodaan siya ng asawa ng kanyang amo, tinukso siya, pero tinanggihan niya. At dahil dito siya ay pinakulong, inaccuse siya na nagmumules niya. Pinakulong siya. At doon sa kulungan, nakasabay niya yung cupbearer at saka yung naggagawa ng pagkain at tinapay, no? Yung baker ng hari. At nanaginip din ito at in-interpret niya yung panaginip. At nakawala yung isa at samantalang siya, nag-iwan doon siya sa kulungan. At doon sa kulungan, nanaginip din ng hari, pinatawag niya yung lahat ng mga pantas. Walang makapagpaliwanag yung panaginip niya. No? At naalala nitong isa sa mga katiwala ng hari na sila'y nanaginip at may nakapagpaliwanag. Ito nga si Joseph. No? At ang panaginip ng hari, sinabi niya, yung tungkol sa 7 baka na umahon sa ilog na matataba at sumunod nun ay 7 baka na mga payat. Ang sabi ni Joseph, darating, sabi niya, yung 7 baka, yun yung kasaganaan. Samantalang yung 7 baka payat, yun yung mahirapan. Sabi niya, darating yung tagutom. Napahanga niya yung hari. Ginawa siya ngayon prime minister. Dinasuot ng hari yung kanyang sisig. Sabi niya, ikaw ang mamahala, ano ba magandang gawin? Sabi niya, ang maganda po ay gumawa tayo ng malaki mga kamali. Wasakin natin yung mga kamali, gawin natin malaki. Para pagdating nung kasaganaan, ipunin natin. Para pagdating nung gutom, mayroon tayo kakainin. At sa ganun parang naligtas ang buong mga bansa yung panahon na yun, sapagkat kung nagkaroon ng tagutong sa buong mundo, yung lahat tumatakbo. At doon, dahil yung mga pamilya niya na nagbenta sa kanya, kasi ang alam ng tatay nila, dahil kumbaga, pinunit yung role na binigay ng tatay niya. Sabi, kinain siya ng mabangis na hayop kaya alam, patay na po siya. Nagkaroon ng tagutong, yung mga kapatid niya ngayon ay pupunta sa Ehipto. Nakita niya ngayon. Noong una, hindi pa siya nagpakilala. Pero nung nagpakilala na po siya, natakot yung mga kapatid niya. Pero ang sabi ni Jose sa kanila, huwag kayong matakot.
sapagkat kalooban ng Diyos ang lahat ng nangyari sa atin para sa ikabubuti. Kaya na-preserve po yung Jewish people. Ang ibig ko sabihin, minsan ng circumstansya, kahit pangit, minsan may plano ng Diyos. Kaya yan ang kagandahan ng pagkatayo na sa Panginoong Diyos. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay makapangyarihan siya. Meron kasi siya tinatawag na yung sovereign will. Walang makakapigil doon sa kalooban niya. Although minsan dadalhin niya tayo sa paring ng mga sitwasyon, pero dadalhin niya tayo doon sa pinakamaganda. Kaya sabi rin ni Pablo sa Roma 8:28, sabi roon, ang lahat ng bagay ay nangyayari para sa ikabubuti. Lalo na ng mga nagsisitibig sa Panginoon. Mga kapatid, ang Diyos po ay napakabuti niya. May mga sirkumstansya na minsan sa buhay natin hindi natin mapaliwanag bakit nangyayari. Pero tandaan natin, God is a sovereign God. May plano ng Diyos. Kaya ang Diyos nagsasalita siya o ipinapakita niya ang kanyang kalooban. Una sa kanyang mga salita, pangalawa sa sirkumstansya, pangatlo naman sa tinatawag na advice ng mga matatandang Kristiyano o yung mga Kristiyano na mayroong malalim na pagkaunawa sa Panginoong Diyos. Kaya yung pag-imi ng payo sa kanila ay napakabuti nun. No? Kaya sa ganung paraan ay nakikita natin yung kalooban ng Diyos. Pero alam niyo ang pinakasikreto para masunod natin yung kalooban ng Diyos. Makikita natin dito sa Romans chapter 12. Dito sa Roma Kapitulo 12, simula 1 hanggang 2, sabi rito, kaya nga mga kapatid, ipinamamali ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaya-aya sa Diyos, na siya ninyong tampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Alam niyo ang sikreto para raw po makita natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Una, ang sabi niya, do not conform to this world. Ano pong ibig sabihin ito? Kumbaga sa wag tayo sumabay sa sistema ng mundo ito. Yun yung ibig sabihin ng do not conform. Para po tayong isda na sumasalungat sa agos. Kasi yung agos ng mundong ito, yung sistema ng mundong ito, yung takbo, alakaran ng mundong ito, hindi daw po tayo kailangan sumabay. No? Like for example, siguro sa passion, sa iba-ibang larangan ng takbo ng mundo ito. Ang mundo kasi ito, lalo na sa panahon natin, tinatawag na busy world. Napaka-abala ng tao. Pag-gising pa lang sa umaga, sabi nga ni Brother Randy, salamat daw sa Diyos na pagtagumpayan niya na. Kasi minsan ang tao, pag-gising pa lang, ano kagad ang nasa isip niya? Kabuhayan. Yun na kagad. Kabuhayan. Trabaho. Yun na kagad yung focus niya. Mamadali. Minsan hindi nakakain yan. Minsan nga hindi na naliligo. Dahil nagmamadali siya. Hinahabol niya. Gusto niya yung maka-on time siya sa trabaho niya. Kasi yun yung focus niya. Sumasabay siya sa agos. Titingnan mo, hindi naman po masama yun. Ang problema lang, nakalimutan niya yung nagbibigay ng kabuhayan. Yun yung
takbo ng mundo nito. Sa passion, no? Yung sa pananamit, yung sa maraming bagay. Kaya nga sabi ni Juan, love not the world, neither, 1 John 2:15, huwag mong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Yun ang ibinubunga po noong pagka tayo ay sumakasabay sa agos ng mundo nito. Sabi niya, do not conform. Huwag kayong makitayo. Kung pagka sa isda, mahirap yun. Biro mo, sasalangsangin mo yung agos ng tubig. Kung tayo yung mga isda, medyo mahirap yun. Pero sa pamamagitan nun, makikita mo kung ano ang mabuti. Makikita mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Pangalawa, ang sabi niya, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Yung tinatawag na renewing of your mind. Yung dating pag-iisip natin na nakapokus lang sa mga pisikal, mga material, no, mga pinansyal, ganun yung isip natin eh. Sabi niya, baguhin mo, renew mo. Kumbaga sa computer, i-reset mo. I-reset mo siya. Paano mo siya i-reset? Ipo-focus mo siya ngayon sa bagay na spiritual. Ano po yung mga bagay na spiritual? Tulad ng pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pagdalo, pagbabahagi ng Ebanghelyo, mga spiritual po na bagay yan. I-reset mo yung isip mo. Ipo-focus mo ang ibig sabihin. Kumbaga dati nakasingin ka dito sa lupa, mga bagay dito. Sabi ni Pablo sa Colosas, itingin mo ngayon doon sa langit. Kung saan nakaluklok si Kristo. Yun yung renewing of your mind. At yun po ay gawain ng Diyos, ng Espiritu Santo. Kaya pinagkaloob na yung Espiritu Santo. At kapag ka naging ganun po ang pamumuhay natin, ito po yung sikreto. Ano po ang ibubunga na? Sabi niya, sabi niya, sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Sa ganung paraan po, makikita natin ang kalooban ng Diyos. At sa ganung paraan po, makikita natin ang kahalagahan ng tinatawag natin extended family. Minsan kasi sa religion po, hindi po ganon. Sa religion, basta umaten ka, sa sobrang dami nila, hindi na sila magkakakilala. Kaya yan po yung pag-aaralan natin ngayon sa mga susunod. Yung ating mga roles and obligation sa ating extended family. Sa ating mga kapatiran. Ano po yung mga tinuturo ng Biblia, ano ang kalooban ng Diyos tungkol sa bagay nila. Yan po yung mga pag-aaralan natin sa susunod. Kaya, hindi lang pala yung family natin sa laman. No? Although ang pinaka sabihin nating highlights doon sa pinag-aralan natin last sa ating physical family ay yung talagang tubig para sila ay madala sa akin. Kaya yun po yung pag-obligasyon natin talaga sa akin. Yung sila ay madala natin sa kanila. At ngayon naman, nakita natin na meron pala tayong extended family. Hindi lang yung family ng asawa mo, kundi yung tinatawag natin spiritual family. Tayo po dito sa ating maliit na kapulungan, tayo po ay
sabihin natin na magkakapatid sa Panginoon. At napakatibay ng ating relasyon sapagkat tayo ay naging pamilya ng Diyos. At sabi nga, mas mahalaga ang pamilya na ito kaysa sa pamilya natin sa laman. Dahil ang pamilya natin sa laman, kung sila hindi magiging Kristiyano, dito lang sa lupa natin sila makakasama. Samantalang kung tayo ay magkakapatid sa Panginoon, tayo tunay na sumampalataya. Ang ating yung ating brotherly and sisterly, no, ay hanggang doon sa walang hanggang buhay. Isipin mo yun, walang hanggang katapusan po. Dahil kasi ipin mo, ang dami memory, iba ka na, kapatid, kaya BMN, kaya ka lang ito. Luguran na yan, kaya BMN. Although we are so many differences, yung level ng ating pananampalataya, hindi lagi pantay-pantay. Merong bago-bago, merong nga sabi, merong mainit, merong malagina. Hindi pantay-pantay. Pero kailangan natin matutunan yan. Kaya sa mga susunod po, siguro iyakan ko muna rito, sa mga susunod pag-aaralan natin yung mga, ano ba yung pwede kong contribute sa ating extended family. Ano yung mga pwede kong magawa? Ano yung kalooban ng Diyos para sa akin dito sa family natin. Kaya siguro dito lang muna at kung meron tayo mga katanungan ay ilaan muna po natin sa mga katanungan. Let us pray. Amang salamat po. Pagkatapos po namin matutunan mula sa iyong mga salita ang napakahalagang mga tungkulin namin sa aming mga pamilya sa laman, ay pinuksan ko ngayon ang aming puso sa isang napakahalagang katotohanan na ang aming spiritual family, ang mga kapatiran. Nawa po ay pangunahan po kami sa mga susunod na pag-aaral po namin mula sa iyong mga salita. At nakita po namin na mayroon kami mga mahalaga na mga tungkulin sa aming pagkakatipon bilang magkakapatid, bilang pamilya, bilang spiritual family. Minsan po ay hindi namin napapahalagahan ang bawat isa dahil hindi po namin lubos na nauunawaan ang aming kalagayan sa iyong banal na araw. Nawa po ay pagpalaan mo po ang mga susunod na pag-aaral po namin. Maging ang mga katanungan po. Ang lahat po ng ito ay aming sa dalangin sa makapangyarihan pangalan po ng imputong na anak ng Jesus. Amen. Sige po, baka meron tayong mga, wala pa kasi yung mga yakan doon. Baka may mga question tayo regarding po dito. Una, ang purpose po muna natin dito sa lesson natin ngayon is to, kumbaga, ma-open tayo na, nga pala, no, kung gaano kahalaga yung ating pagsasama-sama bilang magkakapatid kay Kristo. Na po tayo pamilya. Tandaan po natin yun. Spiritual. Sige po, meron po ba tayo, meron po tayong tanong. Either ito ay personal o either ito ay about sa scripture. Pwede po natin yung tanong yan. Reflection, question, i-allow po natin yan. Total, maaga pa, wala pa yung mga kasama po natin. Sige, Sister Wilma. Yung natanong ako doon sa mga nagdang panang buwan na nagdang for
situation or more na yung magkakapatid na lang? Isipin ko lang, no? Meron kasi sa gospel, nagtanong sila eh. Sabi niya, kasi ang traditionally sa mga Hudyo, halimbawa, kung magkakapatid kayo na lalaki, nag-asawa yung isa, pagka namatay yung asawang lalaki ng babae, ang pwede ay pakakasalan siya ng susunod na kapatid na lalaki. No? At kung namatay yun, yung susunod na naman. Minsan may nagtanong sa ating Panginoon dahil gusto nilang ulihin ng Panginoon regarding sa resurrection. Sabi nila, paano mangyayari yung kung merong isang babae, merong 5 magkakapatid, merong asawang babae yung gusto, namatay yung asawa, di ba sabi niya, ang mapapangasawa na yung sinusunod. Halimbawa, namatay yun at yung kalima namatay din. Sabi niya, pagdating doon sa langit, kung may talagang pagkabuhay, sino yung asawa niya ron? Parang napakahirap nga naman. No? Parang inuhuli nila ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, doon sa langit, sabi niya, wala nang pag-aasawa. Kasi lahat tayo ron ay magkakapatid ka. Kaya, siguro, actually, isa yan sa mga lesson din natin. Paano natin ma-treat yung asawa natin dito. Kaya, sabi nga eh, ibigin mo ang iyong asawa tulad ng pag-ibig ng Kristo. Merong ano yun eh, spiritual yun eh. Dadaanan natin yan, yung roles natin as a married couple dito. Mas matimbang yung tayo ay magkakapatid sa Panginoon. Hindi ko lang alam kung siguro hanapin ko lang. Saan yun? Buti na lang may conference tayo dito. Mark 12. Mark 12. Verse 18. Yan. Babasahin ko, no? Sabi rito, at nagsilapit sa kanya ang mga Saduseyo na nagsasabi na walang pagkabuhay na maguli. At siya'y kanilang tinanong na sinasabi, Guro, isinulat sa amin ni Moises kung ang kapatid na lalaki ng isang lalaki ay mamatay at may maiwang asawa at walang maiwang anak, ay kukunin ng kanyang kapatid ang kanyang asawa at bigyan ng anak ang kanyang kapatid. May 7 lalaking magkakapatid at nag-asawa ang panganay at nang mamatay ay walang naiwang anak. At nag-asawa sa bao ang pangalawa at namatay na walang naiwang anak. At gayon din naman ang pangatlo. At ang ikapito'y walang naiwang anak sa kauli-hulihan ng lahat ay namatay naman ang babae. Sa pagkabuhay ng maguli, sino sa kanila ang magiging asawa ng babae? Sapagkat siya'y naging asawa ng 7. Sinabi sa kanila ni Jesus, hindi kaya nagkakamali kayo dahil diyan na hindi ninyo nalalaman ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos? Sapagkat sa pagbabangon nilang muli sa mga patay, ay hindi na mag-aasawa ni pag-aasawain pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Napakaliwanag nito, no? Na doon sa langit ay wala nang pag-aasawa. No? Kaya doon sa mga nag-aasawa ko na nagtiti sa kanyang asawa, pagdating sa langit, wala ka nang pagtitisan, hindi na kayo pag-asawa. Dahil katapusan yung pagtitisan. Doon sa langit ay Rita, brothers and sisters na kayo. Ha? Kaya napakaganda po, no? Kaya dito pala talaga pagka sa church, kailangan po natin i-practice ngayon. Brotherly love and sisterly love.
Okay, actually, once na talagang tinanggap yung feeling mo at sinalpantaya yung feeling mo, malinawitan na anak na yung Diyos. Sinabi na kitang 1:12, tatapwa ang lahat ng sa Kanya'y tumanggap at sumampalataya ay pinagkalooban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kailangan mo malino yain kaya pakakilala itin mo sa Kristo. Malinaw dapat yung gospel, yung mabuting balita, sapagkat ang mabuting balita ang siyang paraan ng Diyos, tinatawag na tayo para tayo ay tumanggap at sumampalataya. Liban doon, ngayon kung parang denomination, membership, medyo yun yung doubt natin sa ibang mga denomination kasi sila ay mayroong membership. Minsan hindi man nila na ipangaral ng mabuti yung magandang balita. Although pahapyaw, pero ang more on sa kanila, ang mahalaga sa kanila yung pagsapi doon sa denomination nila. Yun ang very wrong. Kasi ang paraan ng Diyos para tanggapin natin ang Espiritu Santo ay sa pamamagitan ng mensahe ng magandang balita. Efeso, tingnan natin, no? Kapitulo 1, talatang 13 hanggang 14. Ito yung paraan ng Panginoong Diyos, no? At tandaan natin yung indwelling of the Holy Spirit, ito yung taak, no? Katunayan, katibayan na ikaw ay Kristiyano. Kahit naman dito sa atin, hindi mo masisigurado yung umaattend dito ay tunay na sumampalataya. Ang Diyos alam niya yun. Sabi rito sa Efeso, Kapitulo 1, talata 13 hanggang 14, sabi niya, na sa Kanya'y kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng Ebanghelyo, ng inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako, na siyang patotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng Kanyang alwalhatian. Pansinin natin po yung proseso ng Panginoong Diyos. No? Sabi niya, kailangan marinig niya muna yung mensahe ng katotohanan. Ano yung mensahe ng katotohanan? Yung Ebanghelyo. Yung Ebanghelyo, yung sa ibang salin, mabuting balita, magandang balita. At ang magandang balita, ayon sa unang Korinto 15, ito ay ang pagkamatay ng ating Panginoon. Bakit magandang balita? Si Kristo ay namatay. Di ba pagka may namatay, masamang balita? Bakit magandang balita? Kasi sabi ron, siya'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Yun ang good news doon. At siya'y muling nabuhay upang tayo ay bigyan niya ng buhay na walang hanggan. Yun ang gospel. Yun yung Ebanghelyo. At ang proseso ng Diyos, darating sa iyo ito, itong mensahe nito, maririnig mo ito. Kaya yun yung sinasabi niya na ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig ng aral tungkol kay Kristo. Roma 1:17. Yun yung importante. Dumating sa Kanya ang mensahe ng Ebanghelyo. Ibig sabihin niya, pag dumating ang mensahe ng Ebanghelyo sa isang tao, tinatawag siya ng Diyos. Tinatawag siya ng Diyos. Mababasa natin yan dito sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 14. Second Thessalonians chapter 2 verse 14, nasabi rito, sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo upang magkamit ng kalwalhatian ng ating Panginoong Kristo. Kaya pagka dumating sa isang tao ang mensahe ng magandang balita ng Ebanghelyo, ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon, ibig sabihin niyan, awsa na kami Diyos. Nasa sa iyo yun.
kung magre-response ka sa pananampalataya, kung tatanggapin mo siya or i-reject mo siya. Kaya, yun yung proseso ng Diyos. Pagka ikaw ay dumating ng Ebanghelyo at naliwanagan ka, naging malinaw sa iyo na ikaw ay makasalanan, papunta ka sa kakarusahan, at naging malinaw sa iyo, maliligtas ka lang dahil sa ginawa ng Panginoon, at nagdesisyon ka, natanggapin mo siya. Sabi roon sa Efeso 1, ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos ay ipagkakaloob niya sa iyo, na siyang tatak na ikaw ay nasa Panginoon. Kaya, minsan, nakakalungkot yun. No? Pero once na sila, kahit na nasaan pa sila, alam niyo ba na wala sa religion, wala sa denomination ang kaligtasan. Kaya lang nakalulungkot sa ibang mga denomination, they did not preach well the gospel. Hindi nila masyadong pinangangaral ang Ebanghelyo. Ang ipinangangaral nila parang sumapi kayo, mag-member kayo. Yun ang nakakalungkot. Ngayon kung sila ay nag-member lang, sumapi lang, at hindi talaga nila naliwanagan yung Ebanghelyo, hindi ko masasabi na sila ay tunay na anak ng Diyos. They are belong to the family. Pero kung talagang malinaw sa kanila yung Ebanghelyo, kasi marami akong nakakausap, marami po kasi akong mga classmate o batchmate na nasa CCF sila, sa mga malalaking victory, mga malalaking mga group ngayon ng mga Christian denomination. Pagka tinatanong ko kung kailan nila tinanggap ang Panginoon, nasagot nila, simula nung ako'y nag-join. Membership yun. Simula nung ako'y nag-attend. Hindi yun eh. Ang maganda, mas magandang marinig na simula nung narinig ko ang magandang balita, naliwanagan ako, ako'y makasalanan at tinanggap ko ang Panginoon. Yung iba naman, tinatanong ko, kailan mo tinanggap ang Panginoon? Simula nung napautismo na ako. Hindi yun eh. Minsan nakakalabo. Wala sa pagdalo. Ang mahalaga, tingnan natin yung proseso ng Panginoong Diyos. Darating sa iyo ang mensahe ng magandang balita, maliliwanagan ka na ikaw ay makasalanan at maliligtas ka lang sa ginawa ng Panginoon. At nagdesisyon ka, natanggapin mo siya, sumampalataya at tinanggap mo siya. Maliwanag na ang sabi rito sa Efeso, no? Alam ng Panginoong Diyos po yun eh. Sabi niya sa Efeso 1:14 o 1:13, na sa Kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya, kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Alam niyo yung tatak, yung seal, ano yun eh, ownership yun eh. Tingnan niyo yung mga sigarilyo, yung mga alak, meron silang selyo. Yung selyo kasi na yun ay tatak na kung sino yung nagmamayari. Like for example, yung mga kalabaw dito sa atin. Yung mga kalabaw may tatak. Kaya kahit pagsamasamahin mo yung mga kalabaw, alam ng may-ari kung sino yung kalabaw niya. Bakit? May tatak. Ganon din ang Panginoong Diyos. Kahit na maraming tao, alam niya kung sino yung mga anak niya. Bakit? Sila yung pinananahalan ng Espiritu. Kaya yun, napakahalaga po nun. Kasi ang Espiritu Santo, siya yung tatak ng ownership. Ngayon, malalaman mo yun, ang Diyos alam niya yun. Minsan, madali kasi magpanggap na Kristiyano ngayon. Dala ka lang ng Bible, katid ka lang pag-Sunday. Walito sa GC namin, mga classmate ko, batchmate ko, ang daming mga nagpo-post ng verse. Pero nagpo-post din sila na mga nagiginuman sila. Nasa na naman? Nakakalungkot. Nakakalungkot po yun. Wala yung new life. Kasi ang tanda ng Espiritu Santo na nananahasan, yun yung regeneration. Yung bagong buhay. Yung new life. Although yung iba naman,
kaya nilang baguhin yung sarili nila, nagbabagong buhay sila, maraming ganun po eh. Pero walang regeneration, walang kapanganakang muli. Kaya sabi ng Panginoon sa John 3:3, hanggat hindi ka maipanganak na muli, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Unless upon be born again, you cannot see the kingdom of heaven. Yung born again na yun, yung pananahan ng Espiritu. Yung tinatawag na regeneration. Binigyan niya tayo ng bagong buhay. Yung tinatawag na divine. Kaya ang isang Christian, ang isang tao na tunay na tumanggap, meron siyang tinatawag na divine nature. Kaya pagkalaban yun, yung dating simple nature sa kanyang divine nature. Yun yung nagpo-produce ng new life. Kaya without new life, ang nagbago lang yung pinupuntahan mo, yung pinag-aatenan mo, pero yung buhay mo hindi nabago. Walang new life, wala ka ang Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit, siya yung, kaya nga may kasabihan, ang isang tao, isang beses lang ipanganak. Pinanganak ka lang sa lamat, 2 beses kang mamamatay. Mamamatay ka, physically mamamatay ka pa. Spiritually, yung walang hanggang kaparusahan yun sa nagataga ng apoy. Subalit ang tao na 2 beses ipanganak, pinanganak ka physical, pinanganak ka ng tinanggap mo si Jesus, spiritual, 1 beses ka lang mamamatay. Mamamatay ka lang physical, pero hindi ka mamamatay doon sa ikalawang kamatayan. Kaya doon sa tanong ng kapatid natin, in general po, once na sila tunay na tumanggap sa Panginoon, sila ay kapatid natin. Sila ay spiritual na kapatid natin. Kaya lang, siyempre, nagkakaroon tayo ng doubt, katulad halimbawa sa mga JIL. Kaya maganda, inaaral din natin yung mga katuruan nila. Ang JIL, pagka nagkasala ka, hindi ka ligtas. Kaya tinanggap mo ang Panginoon ngayon, nagkasala ka, hindi ka ligtas. Tinatawag sila na losing salvation. Nawawala ang kaligtasan. Kapag ka ganun ang uri ng kaligtasan, hindi yun ang kaligtasan na tinuturo ng Bible. Kasi ang kaligtasan na tinuturo ng Bible, meron kang assurance, eternal security. Once you save forever. Halimbawa ako, tinanggap ko ang Panginoon, sumampalataya ako na si Kristo'y namatay, nagkasala ako, ligtas pa rin ako. Kasi relasyon yun eh. Naging anak ako ng Diyos eh. Yung bang mga anak natin, pagka nagkasala sa atin, hindi na natin sila anak. Anak pa rin natin sila. Kaya lang, ang nawawala yung tinatawag na joy of salvation. Minsan pagka yung magkagalit kayo ng anak mo, nagkagalit kayo, may ginawa siyang masama, sama yung loob mo sa akin. Minsan yung parang full kayo, hindi kayo masaya, yun ang nawawala. Pero yung relasyon nyo, nandun pa rin. Kaya yung sa ating relationship, hindi siya membership. Kaya dapat titignan din natin yung mga grupo na mayroon. Yung katulad yan sa mga Pentecostal kasi losing salvation po sila. Sabi nga ng isang sumula, losing salvation is no salvation at all. Kapag ka ang kaligtasan ay nawawala, wala talaga silang kaligtasan. Sapagkat hindi yun ang itinuturo ng salita ng Diyos. Kaya dapat maging maingat tayo sa mga sinasamahan natin. Kaya pagkarating dyan sa mga JIL, buti pa yung mga Baptist. Ang mga Baptist, talaga naniniwala rin sila sa once you save forever. Meron silang assurance. Actually, ang Baptist, kamukha natin ang teaching nila. Ang nagkaiba lang, yung membership nila. Kasi napakalaga. Sa kanila, minamadali nila isang tao na kahit di pa talaga tumanggap, babautismuan na nila para member na nila. Alam nyo bakit? Kasi interesado sila doon sa tinatawag na pagkakaloob mo ng ikapu. Kasi once na member ka na nila, automatic yun. Obligasyon mo na yun. Dahil kung ika-10 bahagi ng sweldo mo, kailangan na ibibigay mo sa kanila. Kaya minamadali nila. Sa atin, wala pong gano'n. Hindi po tayo naniniwala doon sa... Kung doon sa Bible yung tithes, pero hindi po para sa atin yan. Para po sa mga Hudyo lang yun. Kaya maraming mga... Buti pa sila, pero ang salvation nila is once you save,
you say forever. By faith lang talaga. Kaya sa ibang group, parang sinisipat nila eh. Gumagawa sila ng mabuti. Kasi, kaya hindi ka gumawa mabuti mo, wala yung kaligtasan mo eh. Kaya nakikita mo, parang merong new life sa kanila. Pero hindi regeneration. Hindi siya tinatawag na transformation. Tinatawag siya na reformation. Iba yung reformation doon sa transformation. Yung reformation, ito yung parang binabago mo lang eh. Yung sarili mo. Yung transformation, within yun eh. Nagkaroon ka ng divine nature. Iba yung reforma. Kaya yung mga protestant, reformation. Nire-reforma nila yung buhay nila. Inaayos lang nila. Samantala yung transformation, binago ka. Binago ka. Kaya, siguro, dun sa tanong ng kapatid natin ay para lang maliwanag ko, hindi rin lahat na sinasabing Kristiyano sila ay kinikilala natin na sila ay Kristiyano. Napakalaga na pag-aralan din yan, yung mga grupo na merong mga losing salvation. Tandaan natin, pagka losing salvation, there is no salvation at all. Wala silang kaligtasan talaga. Kasi hindi nawawala po ang kaligtasan. Okay? So, tumayo po tayong lahat at magwakas tayo sa isang panalangin na sinesretan pa ng mga kapatid. Si Brother Norman po siguro, magwakasan tayo sa ating panalangin. Sige po mga kapatid, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat. Muli ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa mga mabiyaya pong mga sandali na inyo pong pinagkaloob po sa amin pong pagbubulay at pag-aaral po ng inyo pong mga salita. Natutunan po namin mula po sa inyo pong mga salita na higit po sa amin po mga biological family, ang spiritual family na meron po kami bilang mga magkakapatid po. Maraming salamat po, Ama, sa mga katotohanan pong ito. Naway nagbigay po sa amin po ito ng iba yung kagalakan po sa puso ng bawat isa po sa amin upang patuloy na mahalin po kayo, mahalin po ang mga kapatid po. At patuloy nawa, tulungan niyo po kami na masumpungan po ang inyong pong kalooban po sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Mula po sa inyong pong mga salita, mula po sa pakikibahagi po sa inyong pong mga gawain, maging sa mga sirkumstansya na inyong pong pinapahintulot, at patuloy din po mula po sa mga advice, mga payo po ng mga elders at mga matured Christians po na patuloy po na inilalapit niyo po sa amin. At lalo tigit po nakita po namin na sa paghahain po ng aming pong katawan, sa banal po na pamumuhay po, sa hindi po pagsunod po sa takbo ng sanlibutan pong ito, at lalo po naming makikita po ang inyong pong kalooban sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat din po, Ama, sa patuloy po na paggamit po ninyo sa aming pong kapatid na patuloy na nagbibigay po ng panahon, ng paglilingkod po sa mga ganito pong kaparaanan po. Ang patuloy po naming panalangin, patnubayan niyo po siya, bigyan niyo po siya ng iba yung kalakasan pa pong spiritual at physical sa kanya pong pagpapatuloy po sa mga ministeryo po na inyo pong pinagkatiwala po sa kanya. Maging ang bawat isa na dumalo sa umaga pong ito, patuloy nawa ang lahat po ng bagay po na amin pong napapagbulayan ay tunay na masumpungan po ninyo sa buhay ng bawat isa po sa amin sa patnubay po ninyo pong banal na Espiritu. Patuloy na pangunahan niyo po ang bawat isa po sa amin at maging ang mga susunod po na gawain at isa niyo po namin po lubos na pinagkakatiwala. At ang lahat pong ito ay amin pong sinasamo, dinadalangin sa tanging pangalan lamang po ng inyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Po, pakiayos lang po natin yung mga